Hello, magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Thursday na ba? Thursday. So, kamusta again sa inyong lahat? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig at suporta. Thank you malaking bagay. Tsaka maraming salamat sa mga comment ninyo. Much appreciated mga kabrigada. Thank you. Pwedeng mag-comment, pwede kayong magsagutan, wag lang magbastusan, walang personalan, yung tipong ano ba, team. Team. Kanya-kanya tayong mga opinion naman eh. So, basta pag may bastos, I'll delete the comment. Okay? So, yun ang ground rules natin. At dun sa mga bagong subscriber, maraming salamat sa pag-subscribe. Habol lang kayo, check out the playlist. May mga playlist na iba-iba. Tignan nyo lang kung anong type ninyong panoorin. Kung gusto nyo matulog, hanap kayo ng playlist na makakatulog kayo. No, yung mga playlist na ma-inform kayo. As much as possible, I try to educate everyone and share yung yung aking pananaw, mga opinion. Ang pinakamahabang playlist is yung Survivor sa Community Survivor, no? Vlog. Baliktad, Survivors Community Vlog. At kasi yung mga sagot-sagot sa mga comments ninyo, interaction, ano? So, ayun. Hindi nga lang live, pero kahit papano, hinahabol ko na masagot yung mga tanong ninyo o yung mga comment nyo. Doon sa mga nagko-comment, walang sawa, maraming salamat sa inyo, ha. Maraming salamat. So, pauna muna, I hope yung mga nasa Hong Kong natin mga kasama, sila Alvin, si William, kayo at yung iba pa, no? Sorry pagka hindi ko na-mention yung pangalan. You are all in good hands, no? Protektado kayo ni Lord dahil sa mga bahad dyan, ano? Sana hindi kayo nahirapan. Okay? So, kung alanganin man yung sitwasyon nyo ngayon, dasal lang ang kailangan. So, tsaka dadasalan namin kayo. Yung iba naman safe, no? At tsaka kung saan panig ng mundo na merong mga sitwasyon, if you're undergoing something, God bless you guys. Okay, tuloy ko lang from the top. Si Alvin, palang nasa ibabaw. Good evening, Sir Dado. Nakahabol na po ako sa mga na-miss ko na mga vlog ninyo at sa mga fellow ka-brigada dito sa Pinoy Survivor. Keep on watching Sir Dado's vlog. Thank you, So we will be informed and updated always on what is happening in our country. Sir, tama kayo. Dapat lakihan talaga ang budget ng AFP at pati ng Coast Guard. Yes, para at par sa ating mga neighbors dahil sa Asia man lang, kahit sa Asia man lang. A strong nation is defined not only by his economic stand, but also by his armed forces' ability to defend his country against foreign aggressor. Yes, I believe. Thank you. I agree with you. Sana nga madinig ng mga senator at congressman. 10%, maliit pa nga ako doon 10%, 20%. 20%. Alam niyo, hinihingi ni Secretary Gibo, 500 billion. That's about 5% siguro ng whatever will be the budget. Nasa 5.7 trillion tayo last year So, or this year. This year, no? Baka maging 6 trillion for next year. So, very modest naman yung hihingi Kasi, yesterday pa kailangan. Kaya sa akin regardless kung ano yung magiging budget, regardless kung ano yung mga negotiations, mga lobbying na nangyayari sa loob ng Congress at sa Senado, regardless kung ano man yung mga depensa ng bawat isang agency, kinakailangan ngayon sa panahon natin ngayon, yung Congress at saka yung Senate bias for our frontliners na dyan sa West Philippine Sea o sa nations sa security and sovereignty and territorial defense.
So that would mean yung AFP at saka yung ano natin, yung Coast Guard natin. It's going to be very helpful. Kaya regardless kung yung budget 20%, covered by the last vlog, 20%. 20% of 5 trillion is 1 trillion. O, di ba? Ngayon, yung pag-usapan ninyo, nandun na kayo na naniniwala kayo na kailangan talaga natin. Di pag-usapan ninyo. So may mga ano yung armed forces na bumili pa tayo ng more fighter jets, may mga ano mongkahe na bumili tayo ng mga mas maraming barko, mga ganun ba. Senators, kung nadidinig niyo ako, di ba mas maganda pagka sa defense sa question and answer how about the government arsenal? We will give you budget do sa kunyari 20%, that's going to amount to 1 trillion. Ensure na in the next 2 years our government arsenal and our defense industries, whatever meron dyan, will be supported, and then we can create our own ships, our own jets, our own everything, munitions, barrel, costumes. Costume, parang pupunta sa party, no? Parang perya, no? Costume, military uniforms, no? Mga ganon. And all the individual soldiers na pangangailangan. And the demand is malaki. So yun. Tapos, can you ensure to us that you will be able to train all the reservists natin within 2 years time? In 2 years time, 2023, given na yan, 24, 25, hanggang 2025, all the 40 million matetrain. Pwede naman gawin makinig kayo kay Pinoy Survivor, sa panood nyo ng ibang vlogs. Masabi naman na i-organize ninyo, itap ninyo yung mga retired natin na mga military people. Ang dami niyan, 100,000 yan And then walang ginagawa, nagpapataba na lang, naghihintay na lang na nagbibilang na ng araw. Yung iba nagpupusoy, yung iba inom lang ng inom, walang magawa Yung iba nagpa-farm, yung iba nang bababae pa rin hanggang ngayon. kahit retired na, no? kahit lambot na, excuse me, kahit malambot na sila, yung muscles, no? wala, hindi na sila, wala nang morning glory, wala nang bayang magiliw, nang chichiks pa rin, mahilig pa rin, So, tap them at least, and then, sabi ko nga, organize by region, with the help of the LGUs, the ILG, tapos nun, meron kayong database, organize them into core. Ayun. And then, 200,000 ang isang core. Boom, boom, boom. So that pagka mobilize, up on deck, first core ng core A, o kunyari, 101, core 101, 101st core, meaning region 1, first core. Core 102, region 1, second core, and so on. Pati kunyari region 5, no? Core 5, first core ng region 5. Naka-organize siya kasi pinalaman ninyo yung mga retired nating military men na malaking iaambag na para matuto ang ating mga baguhan ng mga reservist. Ano pang kailangan nyo? Tapos lahat ng pwedeng mabili ng armed forces para hindi sila sige, balik kayo. Tapos bigyan nyo kami ng computation. Basta ito yung mga requirement. Siya nga pala, base sa yung sinasabi ko sa previous vlogs din. Mula doon sa Itbayat, tapos nun Scarborough, tapos nun Pag-asa Island, and then dito sa Palawan. Para sarado talo, kung may first island chain ng US tayo, may first island chain tayo ng defenses. So mula doon sa pinaka-far flank natin, Yami Island ba yun? O doon sa mas mababa, Itbayat. So meron kang missile base doon sa Yami, radar system, tapos nun meron talaga main base sa Itbayat, and then dito sa Scarborough, let's recover Scarborough. Pwede naman natin recover yan kung gusto lang natin. Ang problema tayo, masyado tayong tame, masyado tayong
hinay-hinay, baka magkagera. Ibang senator takot na magkagera eh. Pero iba gigil na gigil. Hindi pwede yan, teritoryo natin yan. Filipinos, Filipino people, my countrymen, para ako mag-i-speech the time has come for us to decide, to choose, to unite, whether we will state that this is our territory, part of our territory, or part of our exclusive economic zone. And we have the exclusive right to extract whatever can be extracted there. Oil, gas, natural resources, fish, and for the future generations ng Pilipino. Amin yan, hindi pwedeng inyo yan. And paglalaban namin. Or, hindi na. Sige, inyo na yan. Ayaw namin ng gera, inyo na yan. Di mo naman dadala sa langit yan. O, inyo na lang yan. Wala na, lugi na kami dyan. Pero, yung mga hindi pa nakawakan ng China, parts of West Philippine Sea and dito sa kanan natin is yung Philippine rice. Abay, tayuan na natin ang tayuan. Diba? Okay, so, lagyan natin, tama yung mungkahi ng sino bang senator nagsabi nun, na tayuan natin ng base, EDCA base, ang Pag-asa Island. Merong matatalino sa Senate, meron. Tama yon, suportahan nyo. So, thank you Alvin sa comment mo. Okay. At siya na naman, si Alvin. Good evening, Sir Dado. Watching your vlog now. Habol po ako sa mga na-miss na vlog nyo, sir. Yang naninilaw na bigas, either lumang stock yan o yan yung mga nalubog sa tubig nung baha, no? Nung mga panahon ng ulan. Kagagawan na naman ng mga rice hoarders na nagkokontrol ng presyo ng bigas dito sa bansa natin. Dapat sa mga yon gawing pataba sa lupa, sir. Ha ha ha. Yeah. Tatawanan na lang natin, di ba? Pero yun niya eh. Ang ano natin doon, yung bigas kasi, no? It would have been better na hinayaan na lang. Hinayaan. Kasi kung titignan mo ngayon, I'm trying to understand what the president wanted to happen. He is the Secretary of Agriculture, DA. He should be the number one person na bias towards the farmers. Pero yung ginawang EO39, kumikiling dun sa mga consumers, tayo, na para bumaba yung bigas, o saka yung mga nasalaylayan ng lipunan, ika nga, yung mga mahirap, para ma-afford nila, kasi 41 and 45. Di bali yung mga nasa 60s, 55, ganun, kaya ng mga bibilin. Pero you see, kung merong market forces, supply and demand nga eh. Let the people choose. Ang inaano ng presidente is, magkaroon naman ng 41 at 45. But it can be easily, kung ginamit lang yung clout, yung political capital at yung association ng lahat itong mga rice hoarders, hindi naman rice hoarders, mga retailers, within the next 3 days, kunyari, within the next 5 days, I want to see, or next week, I want to see 41 and 45. And I have people who will go around, DTI, whatever, to go around. Maglagay kayo dyan. So, kahit malugi kayo dyan, bahala na kayo kung paano nyo gagawin na yung kumikita kayo dito sa itaas sa 65, 70 o whatever. And then, i-offset ninyo dito, mag-break even kayo. Di ko naman ningi, malugi kayo ng gusto eh. Mag-break even kayo, kuha nyo 45, and then down the line na yon sa mga supplier. Sana ganun eh. So, walang perang lalabas, 700 million, whatever, 1 billion na ayuda para sa mga malulugi daw na mga supplier, retailer. Ang problema, may nakatanggap na ng ayuda, pero di nagtitinda ng 41, 45. O kundi kaya, may nagtitinda ng 41, 45, pero yung kalidad, nakakabastos, no? Kakainin ba ng tao yung ganong klase? Yun nga, laon, no? Luma na. O nabaha o nabasa ng ulan. Tapos, baka di mo alam, sa under the microscope, meron ng amag yan.
Oh. Bagay, hugasan naman. So, ang nangyari, ang tuloy, ang epekto is nagano na babarating ngayon yung farmer. Kaya nga, parang naiisip ko na, ano ba yan, sinasadya ba yan? Sinasadya ba ng effect talaga is yung farmers malugi lalo para mawalan ng gana, tapos magkaroon ng epekto sa mga babata, kinoconsider babaan yung rice tarification, baguhin yung rice tarification law para mas pumasok yung imported na rice para mas makakompete. Ang problema, hindi makakompete yung mga farmers natin. Kaya, mawawalan ng gana talaga lalo yung mga farmers natin. So, tuluyan tayong ewan ko ba. So, mali naman yung dapat ang naging diskarte, sinafety mo yung farmers. Sinafety mo. Dapat ang bilihan sa farmers 20, 25, ganon. Thereabouts, no? And then binigyan mo ng ngipin yung NFA. Pero bakit? Yun yung Tapos may mga nagsasabi hindi daw na-meet yung o hindi na pag-usapan ng mga economic managers. Kasi yung iba nagsalita na hindi yan napag-usapan ng mga economic managers, hindi kami na-involved. Kasi ayaw nilang madawit panay mga matatalino. Ayaw nilang madawit na ang tatanga ng mga economic managers natin. Ayaw nilang madawit, no? Ibig sabihin, naisip nila, palpak talaga yung birada. Ay, nako. Only in the Philippines kasi gagastos tayo ng 700 million plus para sa ayuda, when in fact, mid-September, nag-aani na. In fact, ngayon nag-aani na And then, bulk is October, and may ang daming aanihin hanggang that will make us secured in terms of price hanggang first quarter of next year. So, what gives? Bakit ganon? Bakit nagbagsak ng ganon? May nagdidikta ba sa presidente? Meron bang sa kanya? Sinisindikato ba? Yung ganon ba? Ewan natin. That's why it's very important na, kaya mahirap yung trabaho ng presidente. Na, you should be on top of the situation. Kahit sinasabi ng kahit sino, no? Marunong ka pa rin mag-discern. Binobola ako nitong gagong to, And tapos, naintindihan mo talaga kung So, iba-vlog ko yun mag-ano ako sa inyo, magsasurvey ako sa inyo. Gusto ko malaman kung ano yung ninyo, opinion ninyo. Joel Apas, good evening, Pinoy survivors, and God bless you all. Thank you, Joel Apas. Ito si Joel, walang sawa talaga. Maraming salamat, Joel, much appreciated. Thank you, Joel. Christian Cristobal, uy, kamusta na? Kamusta na po, sir? Dado, nagkasalubong, no? Okay lang ako. Okay lang. Mainit ang ulo. May stress. Nakaka-stress sa Pilipinas, Yung China na yan, kasi ang kulit natin, hindi na dapat maniwala sa China. Two-face ang China. Yung isang muka, nagpapabatid na ayusin natin tong gusot nato ng malumanay, diplomasya, ganon. Pero yung kabila niya is talagang gusto niya sakimin lahat at tapos binubuli tayo. Kaya hindi dapat pagtiwalaan yung leadership ng China. Jemboy Antonio, smiley peace, approve. Thank you, Hanglus. Okay. Thank you, Jemboy Antonio. Orlando Cervantes. Sir, good PM po. 41 pesos po daw na hindi makain. 45 pesos, durog parang hindi makain. Walang bumibili. Paano sila malulugi? Kundi naman nga nabibili yung nila, no? Saan po galing bigas na yun? Dati walang tinda na ganyan. Tapos biglang lumabas, Niloloko lang mga mamamayan. Ang pinakamasakit dyan, niloloko ang gobyerno. Kasi magdo-dole out pa magkakaroon pa ng ayuda. Para tayong gago. Hindi tama talaga Anyway, parang kung mag-isip sila, parang pera nila, okay lang yung we lose 700 million sa ayuda or more. Hindi natin alam kung magkano maging total Sinabi lang kasi nila, based on sa sinabi sa TV, sinabi 50,000 na retailer. 15,000 na
ayuda, pesos. 50,000 times 15,000, 750,000. So, yun yung minimum na lalabas. Pero merong mga sinasabi, bitin yung 15,000. May hirit sila, dapat 20. Dapat mas malaki. Yung mga ganun ba. Kaya tingin ko hindi napaghandaan. Kasi kung napaghandaan yan, hindi across the board eh. Across the board, tapos walang checks and balance. Basta, ano ka, retailer, A, B, C, D, E, F, okay, 15, 15, 15, 15. Wala ka man lang, di mo ma-check kung ilan ba yung ano mo, yung supply mo, ilan ba yung nasa minimum inventory level mo, yung stock mo, ilan. Paano mo masabing malugi ka? Oh, wala. Basta sabihin niya, nalugi siya. Paano malulugi? May binibenta ka ibang bigas, ang laki ng tubo mo, tapos dito kahit nga piso lang, kahit nga break even paano malugi? Pero it cost the government. It will cost the government 750 million. Ayan, mali. Tapos iba, hindi nagbebenta. Parang yung EO39 nakakatulong pa sa pagkalegal ng hoarding. Kasi dahil sa EO39, hindi magbenta yung iba. Kasi pati bebenta, malugi nga ako. Hindi ko na ibenta. Oh, ay nako. Tigas ang ulo. Sinusubukan niya yung gobyerno. Ay, nako, hindi napag-isipan yon. Kasi reactionary. Kasi kung napag-isipan yan, napaghandaan na yung reaction, napaghandaan na kung ano magiging solusyon doon sa reaksyon ng mga tao na malulugi. Mapaghandaan na kung paano maka-countercheck yung mga nagtitinda ng dilaw na 41, 45 per dilaw naman, laon. Maka-countercheck kung sino yung hindi nagtitinda, and so on and so forth. At nung sinabi na pine-prepare yung listahan, binabalidate yung listahan, talagang hindi napagandaan yun. Bakit may nadali yung announcement? Kasi, aanin na. Aanin O ba't hindi na lang inintay? 1 month? Ikamamatay ba ng Pilipino yung 1 month? Ilang buwan yang walang ganyan Nagsosurvive ang Pilipino So, something's wrong there. Tingin ko lang, pwede kong mali, pero kaya bahala kayo kung saan kayo gustong maniwala. Tingin ko, mali yun. Bernardo Cortez. Hua. Thank you, Bernardo, for still watching, Alvin Natividad, good morning, Sir Dado. Watching, Pinoy Survivor now. Habol po ako sa mga namimiss. Ito yung earlier na comment niya. Hinahabol niya. Day off po ako ngayon. Panggabi po kasi ako, kaya di ako makapanood ng vlog nyo. Pag uwi ko po, tulog agad ako dahil sa pagod, syempre. Sir, suggestion ko lang regarding sa problema natin sa presyo ng rice sa atin mag-conduct ng DA ng survey or meeting sa mga rice farmers regarding sa problem nila sa pagtatanim ng palay. Ginagawa nga nila yan Maraming gustong magtanim ng palay, sir. Kaya lang, pagdating sa bilihan na ng palay nila, binabarat sila, which para sa akin, hindi naman kailangan mangyari. And ganun talaga lang na madaming rice smugglers na pumukontrol sa presyo ng pagbibili ng palay. Kaya kawawa ang mga farmers talaga, sir. Dapat ang gobyerno itanong sa mga farmers, ano ba ang kailangan nyo na presyo ng palay ninyo? Kapag binibili ng mga farmers ay may kita sila pero ganahan ulit sila magtanim ng palay. Second, magtayo ng sariling fertilizer company sa Pinas na gumagawa mismo ng fertilizer sa Pinas para mura siya bibilihin ng mga farmers pero para maging ganong kababa ang presyo ng fertilizer. O nga Kolektahin mo lahat ng mga hasang ng isda. Kolektahin mo lahat ng ebak sa malabanan. And then convert mo into organic. And then siyang toneladang ibibigay mo lang. Free! Bigay! O, malabanan! Lahat! Malabanan! And then, compost natin. Ayan, yung mga bulate. Kakainin ng mga bulate. And then compost na siya. Vermicast. And then, yun ay dagdag mo sa lupa. Yung kasi yung mga yung artificial fertilizer, kalokohan din It really kills the soil eventually. And hindi naintindihan yung science Ang science na ginagawa kasi ng mga paggamit ng mga artificial fertilizer is more on production, Kinakailangan isang hektarya, ma-maximize yung production kasi ito lang yung lupa na tinatataniman. 2.2 million hectares.
na kailan taniman lahat. 1.2 million ang irrigated. May problema yung 1 million, hindi ma-irrigate. Ang daming high polluting projects na billion ang nagastos, pero yung 1 million hectares hindi ma-irrigate. Had it been na nagkaroon ng solar na mga pump na itututok mo kunyari doon sa mga stream na tapon naman talaga hanggang ilog, hanggang dagat, tumatapon lang yun, sayang. Tapos mamumroblema yung farmer. Kung meron kang impounding impounding malit na dam, and then bababa, and then may kanya-kanyang para sa, kundi ka i-deep well mo. Maraming paraan And then solar para walang gastos yung farmer. Mga cost nun, mga 30,000 hanggang 50,000. And then for every 5 hectares, pwede sila mag-share. O ilan yung ma-irrigate mo? Sa 100,000 nga times 30,000 O magkano yun? 100,000, 30,000. O 30 million? 100,000. O? Hindi. 30 billion. Ala, laki, no? Kawawa. Hindi. 5 naman sila, divided by 5. O, 20,000 times 600 million na. Sayang, Kung 1 million hectares, irrigate mo. Sabi nga dun ng DA, kahit may irrigate lang daw 300,000 hectares, sufficient na tayo Sana, konting isip, how it can be done. Kunyari, 5 hectares na contiguous, magkakadikit. And then, magkaroon sila ng common irrigation, and then by, na lang sila. Yung isa, kunyari, Monday, irrigate ka, etc. Monday, Tuesday, Wednesday, kayo. O kundi lahat sila may tubo palabas, papunta doon sa nila, farm. Basta may source ng tubig na identified. Sana ganun, Tapos, gamitin mo, imbis na crudo, mahal kasing crudo, araw ka. Ewan. Marami naman magaling dyan sa DA Okay, nakaka-stress talaga itong natin, bansa natin. Makakainis, yun nga sana rice smugglers na lang ang pinuntirya kesa yung pakialaman yung yung supply and demand, yung presyo na temporary lang naman. Tapos ngayon sasabihin temporary lang naman yung yung cartel, yung cap na yan, price ceiling, pero hindi nagkaroon ng ceiling o floor price sa pagbili sa farmers kasi ang tagal-tagal na ng DA as an institution. Ang tagal-tagal ng maraming farmers dyan na tumanda na nga, pumuti na lahat ng buhok na farmer pa rin sila na hindi naman nagbabago yung yung sistema. Basically, kung may nadadagdag na mga cost, supposed to be, nag-improve pa nga yung farming systems ng rice, That's why you will be able to produce more with increase you increase your yield pagka maganda yung yung palay mo, yung buto, yung characteristic, yung DNA ng ginagamit mong variety. High yield siya, resistant, tapos nun, gamitan mo ng mga organic na pataba tsaka ng mga pesticide, kundi kaya symbiotic relationship. Gagamitin mo yung food chain sa nature para may kakain nung mga kuhol, di ba? Na may ani pa siya, kunyari nilagyan mo ng isda, kakainin yung kuhol. So, mag-improve. Ngayon, dapat, alam naman ng DA kung ano magiging cost to produce a kilo of rice. Alam naman nila. That's why, if government will ensure income ng farmers ng at least 5 pesos per kilo, okay na, di ba? Hindi yung 1 peso, 2 pesos, o kaya negative 1 peso, negative 2 pesos, negative 5 pesos. Dapat ma-insure yung at saka insurance sana ng ng mga nagtatanim kasi nababagyo tayo At saka doon sa areas na hindi pasukin ng bagyo, yung data-wise, kikita mo yung Pilipinas, yung Pilipinas, ganyan yung bagyo lagi, gumaganon, Ganon-ganon yung bagyo, pababangan ng ganyan. Minsan, lumilis na ngayon, gumagano na, paakyat. Ang usual niyan is 45 degree angle, galing dito sa Pacific, So, pag ganyan siya.
earlier months, nasa babuyan, and then as the rainy months pass by, June, July, August, pababa na pababa, November, nasa Mindanao na. So from there, makikita mo kung saan maganda magkaroon ng production ng bigas. Kaya nga maraming saging sa Mindanao kasi hindi tama ng bagyo. Ulan lang. Kaya nga ano eh. So, ang bigas naman, gusto niyan, daming tubig eh. Matako sa tubig eh. So, appreciation lang talaga ng DA. Maganda sana may farmers talaga na nasa DA mismo. Farmers na talagang and then yung mga association nila nasa mismong think tank sa DA na nandun ba sila na pagka meetings nandun sila talaga, and then they participate sa policy making para talagang sapul na sapul eh. Ano ba talaga problema? Ano ba talaga? And then, paano natin ma-actionan? Ito yung hawak natin pera. Anong maganda natin magawa? Hindi yung kukurakutin. Marami ng attempt na ayusin, pero hindi maayos eh. Kailangan dyan, political will. No? Political will. Imagination, creativity, out of the box. Mga ganun, dapat ang kailangan dyan. Well, the President is the DA Secretary. I hope that he will relinquish it para masikaso yun ng ibang tao talagang tutok. Kasi pagka walang presidente, tigil ang DA. O asa tayo dun sa mga USEC. Anyway, tuloy ko. Maganda yung fertilizer, makagawa tayo, no? Kasi wala naman kasing, nasa Russia yung source ng potassium nitrate. Okay. Residue yata ng di ba? Ng oil exploration. Tapos number 3, mismo ang gobyerno natin ang bumili ng bigas. Correct. Yun yung idea ng Kadiwa. At sila mismo magbenta ng mga mamayan para makontrol ang rice hoarding at price implementation. Why not help yung ating mga rice farmers na meron silang kooperatiba organization na sabay bato sa yung farmers dun sa para tawag dito na nakulate yung bigas, benta nila guaranteed ng association ng cooperative, and then yun na magkikipaghagel dun sa para protected yung mga farmers, pero kumikita yung kahit piso-piso yung organization, para yun yung magpapabalik ng pera na mag-loan yung farmers, tapos nun benta sa NFA, and then benta diretso sa Kadiwa. Sana ganun ma-eliminate yung middleman. Kaya kasi nagmamahal yung bigas dahil sa middleman. Kung 20 pesos yung spread, bili lang 20 pesos, magiging 40 na sa market. Di ba? Mali yung negosyo ng iba sa bigas sila napunta. Pero kung may price control sana sa profit, paano gagawin nyo ng DA na malimit mo kung magkano mo mabili? Tapos kung magkano yung tubo mo. Iba naman dyan, di pa nagde-declare ng BIR. Ang gulo, natin. Ang sakit, matindi yung problema, ang daming problema ng gobyerno. Kailangan nila na makagaya ninyo. Kailangan na makagaya ninyo, kayo ang pumasok sa gobyerno. Okay. At higit sa lahat, sir, strict enforcement ng batas natin regarding sa mga rice hoarding at rice smuggling, dapat isama sila sa mga gagawing pataba sa palay para matakot, kulang kasi sa gigil si PBBM, para matakot sa kanya at sundin ang mga utos niya. If we cannot solve rice hoarding and rice smuggling when department head is the President of the Republic of the Philippines, wala na. Ba't ako magbo-volunteer na maging DA? Hindi nga masolve ng presidente. Bakit i-appoint yung magaling, di ba?
Wala na sa dulo ng dila na, senior moment na naman ako. Oh. Hindi, kilala niyo yung sinasabi ko eh. Pagka ano, hindi nga masabi ng presidente ng Pilipinas with the full authority na yan eh. Tapos nun eh, napapaikutan. Paano yan? Kailangan dyan, Department of Liquidation na naman. Lumalaki yung scope ng Department of Liquidation, ano? Department of Liquidation. To check on the accountability of all people in the Department of Agriculture. Sama ng problema ng Pilipinas talaga. Bakit mo naman anuhin yan? Bakit mo ambisyonin na maging posisyon mo yan? Grabe. Hindi ko ambisyonin na maging ano eh. Sasakit lang ang ulo mo. Grabing sakripisyo yan. Laban na lang ako sa China. Ngayon na lang yung akin. Mas madali. Orlando Cervantes. Ito nasabi ko na. Doon tayo kay Alvin. Okay, yung mahaba ni Alvin. Tapos, ni-scroll down ko, naglolo ko eh. Okay, saan tayo? Sumobra yata ako. Ray! Meron ko nalakpasan. Teka, titignan ko ha. Sorry guys. Maybank personal loan. Hindi kami utang sa'yo. Maybank personal loan 4205. May effect siguro na may fraternity ka sa labas para mag-haze ka sa loob. Yes, meron yan. Comment niya sa video 73 PMA Diaries, my PMA Cadet Life. Merong effect yun na Maybank personal loan. Meron. Kasi at may effect din yung nanggaling ka sa pamilya na pinapalo ka. So, basically, yung pinanggalingan mo kahit saan probinsya ka sa Pilipinas, kahit saan party ka, yung upbringing mo ng 17, 18 years of your life, o 19. Kasi ang entry 17 to 25, no? Ewan ko kung binago. 17 to 25. So, yung pagpasok mo sa academy, culture shock ka. Kasi, wow, ganito pala dito. Kasi papasok sa utak mo, ibabaon sa'yo, ganitong kalakaran dito, ganito sistema dito. So makinig ka lang, wala kang karapatan. Sa academy naman, matcha-chapsuy siya kasi Luzon to Mindanao ang pinanggalingan, iba-ibang universidad, iba-ibang status ng society. May mayaman, may middle class, may mahirap na mahirap. Papasok yan, iba-iba pinanggalingan. So, chapsuy talaga. So, yun ang challenge sa upper class core. Merong mga madaling matuto, merong mga may angas, matigas ang ulo, mga ganun ba. Kaya, yung walang pasensyang upper class, lilitaw yung kanyang ugali na pilit binago ng academy in 1 year, pagiging plebo niya, ngayon upper class na siya. Tapos ngayon, papasok na naman yung bagong batch ng kadete na plebo. Tapos you're only barely 1 year old sa academy o 2 years old ka sa academy. So, yearling, second year yon at saka third year yon. Yung first year, graduating yon, fourth year ka na, ayaw mo nang manghis. Delikado. Baka manghis ka sayang. Kaya yung nanghihis dyan, mga hazer is mga... Yung time namin wala nang hazing nung second year tsaka yung third year. So barely a year old or 2 years old sa academy, and then you're still trying to mag-sink in yung mga tinuro sa'yo kung anong dapat. Bawal ang hazing sa academy. Papasok yung plebo na matigas ang ulo, mainis ka, yun. Ang in term you'll get the goat of the upper class. Talagang mainis buntalin ka talaga. Because hindi ka naman sasagot hindi ka naman lalaban. So, tama ka. Pagka may epekto lahat ng pinagdaanan ng tao, kahit saan man siyang parte ng Pilipinas. May epekto. Kung ikaw
eskwelahan ka, may fraternity ka, o kaya kung ikaw may mga magulang na kinalakihan mo, lagi kang hinahampas. O kundi kaya may mga barkada ka na whatever, mga sadista. And then lumusot ka sa psychological exam, napaikot mo yung yun, dilitaw yun. Lalo na pagka mainit na yung ulo mo sa plebo. Okay, may bank, personal loan. Thank you for the comment. Kabagis Channel, 2240. Gandang umaga, Sir King. Dapat tumakbo kayo sa eleksyon. Ayoko bilang party list representative. Ayoko para may boses tayo sa Congress pag nanalo kayo. At doon ninyo magagawa ang mga bagay na dapat gawin para sa inang bayan. Isang boto na kami para sa inyo kasama pamilya namin ng misis ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Kabagis Channel. Tama ba? Kabagis Channel. Maraming salamat. Pati sa misis mo. Thank you so much. And to all of you guys, kabrigada. Ang problema kasi sa atin yung smart magic eh. Ang problema sa atin na pagka nandiyan ka, you get corrupted with power and authority and everything. You get corrupted. Kaya mas maganda yung magboses ka na lang, mag-vlog ka na lang. Yun para sa akin. Ang kailangan natin is cultural change. No? Kailangan natin is value formation. Kasi ang problema natin is deep-rooted na. Hindi mo pwedeng baguhin, maggawa ka ng krusada, gaya ginagawa nila, yung may mga politiko na gumagawa na krusada na against corruption. Tingin ko, it will fail. Bakit? Because the problem is not really per se corruption, not na mga droga-droga na yan. Symptoms of the problem pa lang yun. Kita nyo? Iba yung appreciation iba yung akin na tingin. Lahat ito, manifestation pa lang ng isang mas malalim na problema. Ano yun? Malalim na problema. Yung character ng Pilipino, yung values natin. Because any society is driven by the right attitude, the right values, the right character. Na kahit dumating yung droga, kahit dumating yung power na yan, yung authority na yan, hindi ka because malakas yung breeding mo as a person, malakas. Hindi ka pwedeng makorap, hindi ka pwedeng bumaliko na mahogany ka, hindi ka kawayan na pagka hinipan ka ng hangin, gaganong ka. Hindi. Troso, no? Nara, kamagong, matigas ka, hindi ka pwedeng, you're incorruptible. Hindi ka aabuso. Mahirap ng mahirap kasi kahit ikaw lang nag-iisang matino, ang problema mo kaliwa kanan mo, hindi matino So, pagka nag-plenary, pagka nagbotohan na, kahit sabihin mo yung argument mo, talo ka. Kasi ang dami nila And then, magte-take kayo ng vote. Ilan yun? Kongreso, ang dami na dahil sa party list. Dumami. 300 na ba sila? No, sa Senate, 24. Ilan yung magbobotahan kayo? Nag-iisa ka. Kunyari, nagsabi ka, 20% ng budget, 20% ng national budget ibigay natin sa armed forces tsaka sa Coast Guard pagatian natin. Sipin mo yun. 20%, that's 1 trillion. Sino dito may gusto? Hindi popular yan. Bla bla bla. Yan yung mga makabayan black, na. Maraming mga negative na. Titirahin ka. Ano ngayong mangyayari sa'yo? Tahimik ka. Wala, mag-ingay ka lang pero walang What we need really is a change in our mindset, yung character, yung ating values, no? We should learn to love the country more than what we do now. Sorry, pero yung ginagawa ng China na yan sa West Philippine Sea, kitang-kita yung reaksyon ng Pilipino. Iba-iba. Merong ayaw ng gera, merong yun nga, tinatanong pa ni Senator Padilla, Robin Padilla, na kinakailangan na ba yung nandyan na yung Amerikano? Siguro yung tanong niya is concern na baka magkagera, baka mag-escalate. Pero, sino ba nag-escalate? Hindi naman tayo.
ano na eh, China yung nag-ano eh. Binubuli na nga tayo. And allies natin ng Amerika. Ay, nagmamaganda ng loob na nga, sila pa masama, di ba? Yung gano'n ang dating. So, hindi natin, tayo nga lang, hindi natin kung ano yung gusto natin. Eh. Hindi nga, Congress nga, Senate, gustong bawasan yung budget ng armed forces eh. Kaya nainis si Gibo eh. And, kaya nga yan lang sa bigas, hindi magkakasundo eh. Di ba? Kaya nga mahirap. The attitude is wrong. Dapat love the country muna. Love God muna, country, people. In that order. Wala eh. Ang daming hindi God-fearing sa natin, sa politika natin. Tapos dog eats dog, siraan. Who would want a job like that? Tapos siraan ba? Kanila na lang, di ba? Kanila na lang. And ako, hintayin ko na dumating ang langit, doon ako magpupolitika. Pagka na second coming na at si Jesu Cristo na ang nagpapatakbo ng buong mundo. Pag tinanong niya, any volunteers, taas ako ng kamay kagad. Volunteer here. I will, what do you want, Mr. Supreme Commander? Patakbuhin ko Pilipinas. Sige, okay lang. Kasi alam mo na patas ang laban. Tamaan ka ng kidlat kung gago ka eh. Pupunta ka ng impyerno. Pero yung ngayon, yung setup ngayon, bagong Pilipinas, bagong muka. Tinakpan yung muka, naging plastic. Ay, nako, Pilipinas talaga. Nakakasuya kung isipin. Okay. Ayokong tumakbo, ha? Kabagis Channel, ayokong tumakbo. Pero maraming salamat sa iyong suporta at ng asawa mo. Much appreciated. Joel Lapas. Good morning, Pinay Survivors, and God bless you all. Good morning, Joel. Talagang walang minti si Joel. Thank you, ha? Ray Buendia, snappy salute sir, lahat pong mamayang Pilipino nagmamahal sa ating mahal na bansa na walang takot. It's now timely to act. Magkaisa na tayo. Huwag natin hayaang yurakan, gaguhin ang teritoryo na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Magiging kawawa ang ating mga anak at ating mga apo pag hindi na tayo kikilos ngayon. Nandiyan naman ang armed forces eh. Nandiyan yung armed forces at Coast Guard. It is their job na sila yung frontline natin. Hindi tayo mismo. What we can do is prepare in the event na hindi kinaya ng armed forces at nagkagulo-gulo, and then doon kayo papasok. Doon tayo papasok. We are prepared. Pero yung tayo mismo pupunta doon, no. Not my cup of tea. Not my idea. We can start it, pero ayoko ng ganon. Agawa mo ng trabaho. Let the armed forces, whoever are the people in charge, let them shine. It is their moment. Kanta, no? It is their moment. It's time for Gibo to shine. Malay nyo, Gibo shines, and then, konting he might become a good presidential contender. Di ba? Laban sila ni Sara. Pwede. Maganda yon, because ang next president natin after BBM, ang kinakailangan naintindihan yung nangyayari sa buong mundo at kayang ipaglaban ang Pilipinas. Yun yung magiging criteria. Mag-isip tayo mga Pilipino. Okay? Okay. Kaya now na, sabi. Sugpuin or barahin na natin ang lahat ng mapanligalig. Makipag-isa po kami from Global Advocacy Environmental Task Force Incorporated. Maraming salamat, Ray Buendia. You're always there. Hintayin lang natin ang developments, di ba? Ilan ba kayo sa pakisagot? Ilan kayo sa Global Advocacy Environmental Task Force Incorporated? Ilang kayo lahat?
total number ninyo? And how organized are you? Chismis lang. Thank you Pagka nagkaanohan na, asahan ng Pinoy survivors ang iyong pangkat, upakan natin silang lahat. Gigil na gigil din ako Alam ko, naintindihan ko yung gigil nyo Gigil to the bones, yung litaw-lited na gigil. Thank you Thank you. Joe Santos Bisquera. Tama ba? Joe Santos B. Bisquera. Sir, I could have been worse than you had I been a PMAer. Wag naman. My dream. Kasi worse na ang tingin ko sa sarili ko wag naman. Magan ako My dream then is to wipe out everyone in academics. Tatalunin mo lang silang lahat. I was fanatical to be 1958 class baron. 1958 ba? Ilang taon ka na ngayon? Joe, wag mo na akong sirin. Mano. Mano Joe. 1958, baron ba? Ilang baron ng 58? Kilala ko yung baron ng 58. Nawala sa ko. Tapos nun, my myopic eyes did not allow me to enter PMA. But Willie Nuki, top notch in PMA 68, was only number 6 at AAUP MBA. I was class valedictorian. Uy, galing Willie admitted to me he could not have beaten me in PMA. UP MBA in math was tougher daw versus PMA. Correct. Take a few minutes to view my YouTube in law under Dean Bisquera. Mga guys, mga kabrigada, panoorin ninyo si Dean Bisquera YouTube channel, thank you for watching us also, Joe. Pero wag mo na ako sirin Nanlilito ko Class 58 83 ako, layo na agwat, di ba? Ilang taon yun? Almost 30 years, no? Thank you for sharing. User, tama ang sinasabi mo, Sir Iking. Talino talaga. Uy, thank you. Chumachamba ako Bagay maging GND chief. Ayoko, tama na si Gibo dyan. Tamang-tama si Gibo dyan. Magaling si Gibo. I appreciate yung ginagawa ni Gibo. Panoorin natin si Gibo. Maling-mali ang administration kung maisipang palitan o tanggalin si Gibo. May mga nagko-comment na nga daw bakit nagsasalita si Gibo ng ganyan it relates to policy. Pero maling-mali kung ang Malacanang ay mag-iisip na palitan si Gibo at may natetreten, no? O may nasasapawan. Gibo is the best man that we can have as Defense Secretary right now. No? Ako, nakasuporta ako kay Gibo. Wag niyong palitan yan at baka bigla kayong mawala dyan. Kasi yung armed forces, ma-appreciate na armed forces yung ginagawa ni Gibo. Ako nga, wala na ako sa AFP, na-appreciate yung ginagawa ni Gibo. Bernardo Cortez, mabuhay, matikas class, first captain and baron. Ako po si Boy Herrera. Retired corpsman ng US Navy, mabuhay ka sir. Uy, retired corpsman ng US Navy. Kamusta na? Bernardo Cortez, mabuhay ka sir. A very happy salute, snappy salute. Kilala ko po si General Cañeso ng Mindanao area sa War Games. Nawala si Apo, nawala lahat ng lupain natin sa dagat pati base. When we are the strongest, Apo is in the house. Yung tatay, di ba? Magaling yung tatay, pero we still have to see how the son will ako kahit paano somehow I am a bit disappointed. A bit disappointed. Yellowbird Blue. Saan bang bansa bumisita si Xi Jinping? Itumba na lang yan. Oy, mabad yan. Pero tapos na problema ng mundo. Papalitan lang yan. Pag kami nangyari dyan, isang buhay katumbas ng milyong buhay. Papalitan lang siya because yung structure nila, may kapalit kagad, bisperter kagad. Okay? Ganun yung mag-isip sila They can always reprimand him or bring him down kung ayaw na nila sa kanya. Pero right now, he still has the clout. Mango, uy, buddy, my ranger bud. Keys to have all the things you mentioned to materialize, ready reserves, more modern equipment, correct, agree, and respect from our neighbors, correct.
Corruption, ibig sabihin, tanggalin yung corruption, and producing our very own military equipment from bullets to ships to nukes, bullets to ships to nukes. Agree ako sa nukes, and everything in between. Imagine kung meron ka nukes nakatutok lahat sa China, kita mong takot nilang magkagera. Lalo na kung para kang asong ulol, Askal from the Philippines. We have an Askal force. Sinong Askal force? Askal Missile Force. Manip. Panay yung mga papakita niya, naglalaway lahat. Maganon sila. This is our missile force. In charge is General Askal. General Rabies Askal. Upakan namin kayo pagka ganyan kayo. Yung ganun ba? Tama naman na we produce our own. Pero again, yung corruption. So, corruption is again a symptom of the problem. The main problem is yung upbringing ng generations of Filipinos. Yung 30 years tayong under ng dilawan, under ng mga ek-ek na yan, ng dog is dog sa politika, sabihan, survival of the fittest, survival of the wisest, mga ganun ba? Pasyabihan, kanya-kanyang kabi, kanya-kanyang korupsyon. Ang dami-daming scam na nangyari. Ang dami-daming pati sa Senate and Congress may kanya-kanya silang mga pork barrel. Hanggang ngayon meron pa yata eh. So, yung kultura natin ang may problema. No amount kahit ikaw papasok dyan ng matino. Wala ka kahit anong ganda ng iyong plataforma, ang ganda ng iyong mga adhikain at yung vision, you will not attain it because when you look around, wow, you are in a sea of corrupt people. You have to choose kung sino yung pagkakatiwalaan mo. But the laws will prohibit you in doing so. Why? Because hindi mo pwedeng basta tanggalin eh. May civil service tayo, laws eh. Di ba? Hindi mo pwedeng tanggalin. Kinakailangan may ebidensya ka, tanggalin mo. Wala, madugo. At ang masama dyan, ikaw pa yung kakasuhan. Ikaw pa yung mawawala sa kasi gago ka eh, hindi ka nakikiporsyento, hindi ka for the boys eh, yung ganun ba, tatanggalin ka sa pwesto. Kaya, ang problema talaga natin, what? Education. Hawak ni Sara Duterte. Okay? Hanggang doon na lang muna ako. So, Rangers lead the way. Maraming salamat sa iyo, kabady. Thank you, Mango. Otherwise, we are always at the mercy of those who produce and forever be bullied by stronger nations. I agree. Rangers lead the way. Thank you, Mango. Thank you sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat. God bless everyone. God bless the Philippines. God bless all that are willing na to unite for a peaceful world. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.